Amazing grace, how sweet the sound that saved. The breakfast of champions are trials and not cereals. Ulit ha, the breakfast of champions are not cereals but trials. Ibig sabihin ng mga almusal ng mga kampiyon, sabihin mga tao nagtagumpay sa daming mga bibigat na pagsubok, ay sila nagtagumpay, yun ay dahil ang almusal nila problema. Parang gano'n, ano? Almusal nila pagsubok. Mabigat yun. Mabigat. Pero kita nyo naman, ha? Ewan ko kung mananalo ka sa mga ipinanganak sa kalsada mga snatcher. Tingnan ko lang mananalo ka sa takbuhan dyan. Magpapatintero kayo tiyak, hindi ka makakatawid. Pero sila, bali wala sa kanila mabibili sa sasakyan. Ngayon kami kasi ay gusto ko nga pag-usapan natin yung mga challenges na dinadaanan natin mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos. Ito yung pag-uusapan natin dito, no? Kasi meron kasing kasabihan na being challenged, yung ikaw ay hamunin, being challenged is common in the Christian life. But being defeated is optional. Ibig sabihin, yung ikaw ay matalo sa iyong buhay yung ikaw ay subukin sa iyong buhay Kristiyano, ay inaasahan na yan. Pero ang pagkatalo ay pinipili. Okay? So pag-uusapan natin ngayon dito yung the challenges of a champion. Kasi isa kang kampiyon eh. Bakit ka naging kampiyon? Siyempre, sa dinami-dami ng mga nagtagumpay sa buhay, lalong-lalo na kung malalaman nyo paano nagkita ang iyong mga magulang, paano ka nabuo, napakarami mga cells ang nagsama at nabuo ka at ikaw lamang ang nakasurvive hanggang sana ikaw ay naging tao. Ngayon, nung maging Kristiyano ka, mas matindi yun. Dahil ikaw nga ay Kristiyano na, maalala mo yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo na maraming mga pangako na dapat natin maranasan. One, yung tinatawag nga na we are more than conquerors. Tapos ang mga pangako ng Biblia, grabe, napakadami na sinasabi na, Joshua, kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. So ang dami mga pangako mula luma hanggang bagong tipan, nagpapakita na tayo mga anak ng Diyos ay mga kampiyon. Pero sometimes, we don't feel like a champion. We feel like a defeated foe. Minsan ang pakiramdam natin, para tayong isang talunan na anak ng Diyos. Which is, hindi gano'n ang sinasabi ng Bible. Ngayon, bakit ba tayo natatalo? Ano ba mga nangyayari sa buhay natin? Samantalang ang Bible ay punong-puno ng mga paghamon. So, bubuksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Jeremias. So, kung meron kayong Bible sa Book of Jeremiah, samahan niyo ako, Jeremiah chapter 32. So, Jeremiah chapter 32 at saka Jeremiah 33. Pero ang una muna natin pupuntahan dito ay yung Jeremiah 32. Ito sabi ng Bible. Jeremiah chapter 32. Sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 32, ito yung challenge sa verse 27. Sabi ng Bible sa verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? That is the challenge. Inyo 32:27. Ito yung challenge. Sabi ng Bible I am the Lord, Jeremiah 32:27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Wow, it's a challenge. So ito yung mapapansin nyo na magigising ka kung minsan may problema ka. Kasi nga, ikaw ay isang kampiyon. Kasi pag-uusapan natin dito, the challenges of a champion. You are a champion. Why? Because Christ is with you. Kasama mo si Lord. At dahil ikaw ay siniligtas ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, ang Diyos kasama mo. Ang sabi niya, Emmanuel, God with us. If God is with us, who can be against us? O di ba sabi ng Bible, kung kasama mo si Lord, sino ang laban sa iyo? Kaya tingnan natin itong mabuti, ano ba ang dapat natin gawin ngayon? Kung ano ang sinasabi ng Bible, tayo ay kinukonsider ng mga kampiyon. Ngayon, do you feel like a champion? Pakiramdam mo ba ikaw ay isang kampiyon? Na pag-uusapan natin yan sa salita ng Diyos. But before we
discuss the Word of God. Let us pray. Tayong lahat ay yumuko, tayong manalangin. Dear God, salamat po Panginoon ngayon pong gabi sa aming pag-aaral po ng iyong mga salita dito sa Wednesday Word. Thank you Lord for this time na kami Panginoon ay iyong mga anak ay nagkatipon sa online at ngayon Panginoon mag-aaral po ng iyong mga salita. Lord, recharge us tonight, revive us tonight through the power of your Holy Spirit and through your Word, Lord God. Kami Panginoon ay palakasin mo sa magitan ng iyong mga salita. Maunawaan namin po ito ng lubos. Jesus, we ask you, Lord, to please meet our spiritual need tonight. Lahat po kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, sabi nga natin, this is the challenges of a champion. The first challenge, tinan nyo sa 32:27, ulitin natin uli. Sabi dito ng Bible, sa chapter 32, verse 27, babasahin natin ulit, ulitin ko ulit. Ang sabi niya, therefore, I am the Lord, the God of all mankind. Ulit ha. Sabi niya, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Hinahamon ka ni Lord. Meron ka bang alam na mahirap para kay Lord? Maging problema mo ngayon na hindi ka makatulog. Masasabi mo bang yan ba'y sobrang bigat para hindi maayos yan ni Lord? So yun ang kanyang tanong. Una-una yung china-challenge ka dito ni Lord, ang sinasabi niya yung, is anything too hard for me? Wala. Walang mahirap para sa akin. So ito yung challenge of capability. Yan. Challenge of capability. God is more than capable. He's not only able, He is capable. He's not only available, He is capable. Kaya sinasabi nga niya, sinasabi ni Lord kay Kim, sige, maghanap ka nga ng bagay na mahirap para sa akin. Sige nga, Kim, meron ka bang alam na mahirap para sa akin? Okay. Para maintindihan nyo, punta tayo sa chapter 33. Diba 32 yan? Lipat tayo sa 33. Ito sabi ng Bible. Umpisa natin sa verse 1. Ito sabi ng Bible. Chapter 33. Ito sabi ng Bible. Nilinaw niya sa atin, sabi niya rito, verse 2. Jeremiah 33 verse 2. This is what the Lord says. Ito yung sinasabi niya, siya na ating Panginoon. This is what the Lord says, He who made the earth. Oh, grabe ha. Sabi niya, He is capable. I was able to make the earth. I created the heavens and the earth. Diba Genesis 1:1? Ano nakalagay sa Genesis 1:1? In the beginning, in the beginning, alala niyo yun? Yung in the beginning, pero natin kumakain, di ba? In the beginning. Pero dito, sabi niya, in the beginning, God created heavens and the earth. Ngayon, kinonfirm niya ng chapter 2. This is what the Lord says. He who made the earth. Sino nag-made ng earth? Si Lord. Tanong, nandun ka na ba? Nung nilikha niya yung langit at lupa? Wala pa, di ba? So, ibig sabihin, kaya gumawa ni Lord kahit wala ka. Kahit wala tayo sa church, sa ministry natin, kahit ano may pinagmamalaki natin, kahit kawala dyan, kayang kumilos ni Lord. Kaya sabi niya, in the beginning, God made the earth. Sabi nga natin, the first challenge is the challenge of capability. God is capable of doing anything. Kahit na ano, kayang gawin ni Lord. Kaya sabi nga niya dito, binasa niyo yung Bible, ang linaw-linaw, I made the earth. O ano pa ginawa niya? Tingnan niyo yung verse 2. This is what the Lord says, He who made the earth. The Lord who formed it and established it. The Lord is His name. Siya yung Diyos na lumikha at nagsaayos nito. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa ay nasa ayos yung galaxy? Hindi ba kayo nagtataka bakit ang mga planeta ay hindi nagbubungguan? Bakit ang planeta ay may kanya-kanyang axis? Why the planet revolves in its own axis? Bakit ang mga yan hindi nagkakalaglag? Ang bibigat ng planeta na yan? Sino sa palagay ninyo ang nag-aalaga diyan? Sa inyong palagay, bakit kaya yung araw hindi namamatay yung apoy? Sino nag-aalaga diyan? So, yun sinasabi natin. So, bakit ang karagatan hindi nauubos ang tubig? Sabi ng Bible, God made the earth. Ikaw, tanong nila, meron ka na bang nagawa dito sa lupa? Ano nagawa mo?
May ginagawa ka naman, wala. Wala. In the beginning, God created the heavens and the earth. Therefore, kaya niya ito sinasabi kay Jeremiah, kasi si Jeremiah nagmumukmuk. Si Jeremiah kasi, nando doon sa chapter 33 na iyak ng iyak dahil ang dami niyang problema. Ano ang kanyang iniiyak? Ang sama kasi ng loob dito ni Jeremiah dahil sumusunod lamang siya kay Yahweh sa mga pinag-uutos ni Yahweh. Pero siya ay pinag-uusig. Kaya halos nag-iiyak siya. Lord, sabi niya, gumamit na siya ng imprecatory prayer. Sabi niya, Lord, babaan mo na po ng apoy ang mga taong yan. Grabe ha. At nagmumuksumuk siya sa sobrang galit niya sa mga taong to. Kasi nga, masama ang loob niya. Tapos ang nakalagay pa dyan dito, pagdating sa chapter 33, ikinulong siya. Nandun siya sa loob ng Bartolina. Dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Ang point na gusto ko ipakita sa inyo rito is this. Yung challenge of the champion. The first challenge that you will encounter is the challenge of capability. Surroundings, your problems, even the situations you are in today will challenge you if God is capable of delivering you from there. Challenge ka ng problema mo kung ang Diyos mo buhay. Kung ang Diyos mo tutulungan ka ba? Kung ang Diyos mo ba iingatan ka? Ang Diyos mo ba maaasahan pa ba yan ngayon? Ang Diyos mo ba pwede ba yang kumilos kahit sa mga pigipit na pagkakataon? Yun. Kaya sabi ni Lord, I am the God, sabi niya, of all flesh. Is there anything too hard for me? Ako yung Diyos na lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Meron ka bang alam na mahirap para sa akin? Isa-isayin natin. Kaya sabi niya rito, magpangatwiranan tayo, mag-usap tayo. Ano sa palagay mo pinakamahirap kay Lord na yun? Yung problema mo? Yung kinakaharap mo sitwasyon ngayon? Yung bayarin mo? Tingin mo napakahirap yan? Sabi ng Bible dito, is there anything too hard for me? Wow, it's a challenge of capability. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ang Diyos nga, kaya nga pag binasa nyo o pag binalikan nyo yung ating level 2, lesson 8 ng COVID, meron tong destroyed dates, di ba? O baka yung mga petsa, ang Diyos hindi nakapaloob sa loob ng petsa. Si Lord kaya kumilos. Kay Lord walang tinatawag na gipit na oras. Ang salitang gipit na oras nanggagaling sa kanyang mga nilikha na nauubusan ng pamamaraan paano masosolve ang kanyang problema. Pero pagdating kay Lord, ang challenge niya, hey, you are challenging my capability. Why you're not trusting me anymore? Ba't di ka na nagtitiwala sa akin ngayon? Bakit noon nagpe-pray ka sa akin? Bakit noon lumalapit ka sa akin? Noon umiiyak ka ba sa akin? Ba't ngayon wala na? Kasi ba wala ka ng tiwala sa akin? Sabihin mo nga, sabi ni Lord sa iyo, meron bang mga kinamahirap sa akin? Is there anything too hard for me? Yun yung challenge of the champions. Yan ang mga challenge sa akin na kaharap natin. Number 1, yung challenge of capability. Meron ba si Lord hindi kayang gawin? Meron ba si Lord na hindi kayang isolve sa buhay natin? Meron ba si Lord na nakikitang problema na hindi niya kayang ayusin? Wala eh. Kaya sabi niya, behold, I am the God of all mankind. Is anything? Do you know anything? Is anything too hard for me? His capability is being challenged. Alam nyo, whenever we doubt God, you are challenging God's capability. Pagka nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos, alam nyo, sinasabi natin, Lord, mas naniniwala ako, Panginoon, sa problema kaysa pangako mo. Yun ang sinasabi natin dyan. Kaya dito sana maunawaan nyo lang mabuti na sinasabi sa atin ng Bible ay yung challenge of capability. Tandaan niyo, walang bagay mahirap kay Lord. At paano ka namang hindi magiging kampiyon? Sabi nga, the challenges of a champion. Could you imagine? Nauna dito sa baba, sa lupa si Jesus. Sabi niya, nung dumapag dito si Jesus, God is with us. Pagdating niyo sa Romans, sabi ni Paul, if God is with us, who can be against us? Sino pa ba? Meron pa ba? Anong sitwasyon ang mahirap para kay Lord? Anong prayer request na hindi kayang sagutin ng Diyos? Anong problemang pinansyal na hindi kayang ayusin ng Panginoon? Anong relasyon ang napakahirap para ayusin ni Lord? Wala eh. Kaya nga sabi nga natin dito, yung kanyang challenge, I am the God of all mankind. Is anything too hard for me? Wala. Wala na. Siya lang. Kaya po ganito ang ating pag-uusap.
Because this is Wednesday Word. Prayer meeting ito. Whenever you approach the throne of God, always believe that God is capable. Pag lumapit tayo sa Diyos, lagi natin isipin, my God will do it because He can do it, and God will do it because He loves me. Mahal ako ng aking Diyos, kaya gagawin niya yan. Kaya dito, ulitin ko lang uli, the first challenge na hinaharap natin ay yung the challenge of capability. Sabi niya kasi, is there anything too hard for me? May mahirap ba para sa akin? O tanongin kita ngayon, may alam ka bang mahirap para sa Diyos? Wala. Mag-umpisa sa tangit, mag-umpisa sa lupa, ang kanyang manghihimala ay talaga namang ikaw ay mamamangha. Sobra-sobra ang kanyang ginawang mga pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. So punta tayo sa pangalawa. Ha? Sabi nito ng Bible, balik tayo doon sa chapter 32. Ito sabi ng Bible, chapter 32. Balikan natin yung verse 32:27. Sabi niya, chapter 32, verse 27, I am the Lord, sabi ni Lord I am the Lord, the God of all mankind. Ako ang Panginoon na lumikha sa lahat ng tao. Is anything too hard for me? That is the challenge. Kaya nga challenge na may champion to eh. So una-una yung challenge of capability. Is anything too hard for me? And number two, I am the God of all mankind. Is anything too hard for me? Wala. Ginawa nga niya ang langit at lupa eh. Ano pa? Wala namang kumontra. Meron bang kumontra sa kanya na hindi niya kinaya? Magising kamatayan, alam niyo naman. Di ba? Si Jesus namatay nung tayo tinubos sa krus. Nagdiwang ang mga demonyo. Akala nila hindi naman mabuhay si Lord. On the third day, at the least expected moment, Jesus rose again. Why? Because God is capable of doing it. So number two, ito yung tinatawag natin na challenge of authority. Sulat nyo kung nagsusulat kayo. This is the challenge of authority. Sabi niya, behold, I am the God of all mankind. I am the Lord, the God of all mankind. Wow, that is authority. I am the God. Ha? Kumbaga, definite principle yan eh. Kumbaga, definite participle yan eh. The God. Sabi niya, no? I am the God of all mankind. Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ako ang Diyos na lumikha ng mga tao. Siya yung Diyos. Siya yung merong authority. God authored your life. Kumbaga, si Lord ang may akda ng buhay natin. Kaya sabi niya rito, I am the God of all mankind. Alam niyo, pagka kayo ay halimbawang naglalakad sa mall. Naglalakad kayo sa mall. Tapos ay may napulot kayong sulat. May napulot kayong sulat. Yung pala, yung sulat na napulot nyo, love letter. Love letter. Tapos yung love letter na yan, ay may binabanggit tungkol sa kanyang pagmamahal. Yung pagmamahal niya na yan, hindi mo yung maiintindihan. Ano kaya ibig sabihin ito? Baka niya sinabi na susungkitin niya ang langit at ang lahat ng mga bituin. Makarating lamang siya dyan sa iyong kinalalagyan. Bakit niya kaya sinabi yun? Nasaan ba ito? Sino ba ito? Hindi maintindihan yun, di ba? Kasi nga, napulot mo lang yung love letter, kakapiraso. Para maintindihan mo yon, hanapin mo yung author. Sino ba author nito? Yun ang tanungin mo. Ano ba ibig sabihin mo dito na ikaw susungkitin mo lahat ng bituin? Sino makapagpapaliwanag noon? Yung author lang. Kasi pagka tayo nagbasa noon, kaya lang natin ipaliwanag dyan yung anong akala natin. Pero pagka nagpaliwanag doon yung sumulat, kaya niya ipaliwanag yung kasi siya sumulat. Alam niyo, yun din ang buhay natin. Ang buhay natin ay Diyos ang may likha. Kaya sinasabi niya rito, I have the authority because I am your Lord. Sabi niya, I am the Lord, the God of all mankind. Siya ang lumikha sa atin. God has the authority. Tanong ko kayo, sinong tao pwedeng mag-claim na siya ay Diyos? Na sasabihin niya, siya ang may likha sa atin? Wala. Ang Panginoong Diyos lang. So, ibig sabihin, God can twist the mind. God can twist the decision of the humans. God can do it because He is the God. Siya yung lumikha sa buhay natin. Tingnan niyo yung tingnan niyo yung mga makina. Sabi nung isang foreman,
Sabi ng foreman, bago dineploy yung kanyang mga bagong empleyado doon sa knitting department. Alam niyo yung knitting department? Ito yung mga sinulid, knitting. Sabi niya, oh, pag may problema kayo dyan, ba, nagkagulo-gulo yan, nagkabuhol-buhol yan, sabi niya, tawagin niyo ako ha. Sabi niya. So, yung mga bagong tanggap na empleyado, dalawa sila, pinatakbo nila yung makina at taayos naman. Ngayon, eto na nga, nagkaroon ng mga buhol-buhol. Hindi na tumakbo na maayos yung makina. Ngayon, may nakasulat doon sa itaas. Sabi niya, when there is a problem, call the foreman. Yun ang nakalagay. When there is a problem, call the foreman. So, ginawa nila, sinubukan nilang isolve yung kanilang pagkakabuhol ng mga sinulid. Lalo lamang lumaki ang gawak. Lalos dumami ang mga sinulid na nagkabuhol-buhol at maraming sinulid ang nasayang. Nung hindi na talaga nila alam ang gagawin, doon lang nila pinaalam sa foreman. So pagdating doon sa foreman, sabi niya, ano ba nangyari? Ito po, sabi niya, nagkabuhol-buhol. Alam niyo, isa lang ang tanong. Ng foreman, pinagmasdan ng foreman ginalaw niyo to ano? Nagkaila yung dalawa. Hindi po sir. Ginalaw niyo to. Sabi niya, hindi po sir. Sa itsura nito, alam ko ginalaw niyo to kasi ako may gawa nito, itong makina na to Di ba nakalagay dyan, no? When there is a problem, call the foreman. Ba't hindi niyo ako tinawag? Ba't hindi niyo agad, nung may nakita kayo problema, tinawag niyo agad ako para na-solve agad natin. Hindi lumaki yung gawak ng mga sinulid. Ngayon, ang daming sinulid ngayon na na-reject dahil sa ginawa niyo. Alam niyo kung minsan, lumalapit lang tayo, Lord, pag malaki na yung gawak. Lumalapit lang tayo kay Lord pag malaki na yung gawak. Dapat, umpisa pa lang ng problema, lapit na kay Lord. Ilapit na natin sa Diyos yan. Kasi God has the authority to clean the mess in your life. Si Lord ay mayroong authority para linisin ang lahat ng gusot at gulo sa ating buhay. Ano ang problema mo? He was the one who created us. Alam niya kung paano tayo aayusin. Alam niya kung paano itong buhay mong ito mapapatino. May nakikita siyang problema. Siya lang kasi siya nga yung author ng buhay natin. At ang maganda rito, He has the authority. Ano sabi niya? I am the Lord. Sipin nyo na, claim niya, I am the Lord. The God of all mankind. Lord and God. Parehong authority yun. Sabi niya, is anything too hard for me? Kanina yung challenge of capability. Ito yung challenge of authority. I can do it because I have the authority. May problema ka bang hindi maayos-ayos? May problema ka bang hindi masolve-solve? Come to the Lord. Recognize His authority over your life. Kilalanin mo ang Diyos na mayroong kapangyarihan sa iyong buhay. Kaya niyang ayusin yung buhay mo dahil siya yung lumikha sa iyo. I am the God of all mankind. Sabi niya, ako yung Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Kung siya ang lumikha, alam niya ang kahinaan natin. Alam niya yung mga strength natin. Alam niya yung mga problema natin. Alam niya kung ano mga pinagdadaanan mo. Alam niya kung nabibigatan ka na. Alam niyo, sa isang kalsada sa Amerika, ay mayroong isang nakahinto na isang kotse. Nung ito ay huminto, itong kotse na to, ay umuulan, hirap na hirap yung driver para ayusin kasi namatay yung makina ng kanyang kotse. Nandun siya sa gilid, sa highway. Maraming dumadaan, pero walang sino man na nagtangkang huminto para siya tulungan. Hanggang sa mayroong isang lumagpas at napansin niya, nagminor at nagpunta din doon sa pinaka-shoulder, sa highway pinaka-shoulder at dahan-dahan umatras. Kung hindi na siya makakatras ng gusto, bumaba na lang siya at nilapitan niya yung babae. Yung lalaking ito ay puting-puti pero basang-basa siya ng ulan. Sabi niya, ano po ang problema? Sabi nitong lalaking to, doon sa babae. Sabi niya, ayaw po mag-start. Sabi niya, sige po, pasok na po kayo doon sa driver's seat. Bubuksan ko lang po yung hood at may aasikasuhin lang po ako sa ilalim. So ang ginawa niya, sabi niya doon sa babae ay, sakay na po kayo sa kotse, bubuksan ko lang po itong hood at ako na po mag-aasikaso. May kinalikod lang siya, sandali lang. Tapos sabi niya doon sa kinatok niya sa bintana. Kasi ang lakas ng ulan Sabi niya sa babae, you can restart now. Start mo na. Pag-start niya, nagulat siya. Umandar agad yung kotse. Sabi niya, bakit niyo po ito na nagawa?
Sabi niya, napakatagal ko na po dito. Ang bilis nyo lang nagawa. Sino po ba kayo? Alam nyo, hindi siya nagpakilala. Ginawa niya, binigyan niya lang ng tarjeta. Tarjeta, calling card, business card. So, balis na yung babae, balis na rin yung lalaki. Pero nung gabi, sabi nung babae, sino kaya yung tumulong sa akin? Sabi niya gano'n. Naalala niya, nasa kotse niya yung business card. Binuksan niya. Alam mo, nakalagay ang pangalan niya, Henry Ford. Si Henry Ford, ang gumawa ng mga makina na Ford, V6 yung kanyang kotse. At yon ay gawa ni Henry Ford. Siya po yung naka-invento ng automobile. Kaya kayang-kaya niyang ayusin yon kahit sandali lang sapagkat siya yung author. He has the authority over it because he was the one who invented it. Ganon din ang buhay natin. Tayo ay nilikha ng Diyos. God is our Lord and He is our Savior. Sabi ng Bible, siya yung lumikha sa atin. Kaya alam niya lahat ang diferensya natin. Bakit mo dadalhin yung, halimbawa, may kilala kang kamag-anak, masakit ang ulo, lagi sumasakit ang ulo, magpapa-opera, sabi, huwag mo dadalhin sa hardware. Kailangan yung dali sa neurologist, may problema pala sa ulo eh. Huwag mo dadalhin sa hardware. Anong gagawin sa hardware yan? Babarinahin? So sinasabi ko lang is, let's go to God anything that you have concerns your life because God has the authority over your life including all problems that we have. Okay? So ulitin natin ha. The challenges of a champion. Ha? Sabihin natin yung first challenge natin, yung challenge of capability. Yung nahahamon, yung kanyang kakayanan. Tapos number 2, the challenge of authority. Yung nahahamon yung kanyang kapangyarihan. He has the authority over us. That's why we can always trust the Lord. Now, puntahan natin yung number 3. Puntahan natin yung chapter 33. Diba? Chapter 32 ito. Punta naman tayo sa chapter 33. Sa chapter 33, ito naman yung kanyang challenge sa atin. Sa chapter 33, ito yung challenge. Umpisahan natin yung verse 3. Alam natin yung chapter 33, verse 3 na yan eh. Anong sabi ng Bible? Call to me. Oh. Pinatatawag ka ni Lord sa kanya. Di ba Wednesday word to ngayon? We're discussing about prayer. Sabi ni Lord, tumawag ka sa kanya. He had the authority. Meron siya authority. Meron siya capability. Ayusin yung problema natin. Sabi nga yan, no, verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So sinasabi rito ng Bible ay tumawag ka sa akin at ako'y tutugon. At ipakikita ko sa iyo ang mga malahimalang bagay na hindi maabot ng iyong isipan. So dito ang linaw-linaw. Ngayon, bago niya sinabi itong call to me, pinakita niya muna uli ang kanyang authority. Babalik ka ngayon sa verse 2. Ito yung sabi uli ni Lord. This is what the Lord says. Sino siya? He who made the earth. Siya yung gumawa ng sanlibutan, ng sansinukob. The Lord who formed it. Siya yung nag-ayos ito and established it. Lahat yun, si Lord ang nag-ayos. Ngayon, sabi mo, inarrange ni Lord ang kalangitan, inarrange ni Lord ang mga planeta. Ibig sabihin, ganun siya makapangyarihan. Ngayon, sabi niya, nakita mo na ha, yan ang kaya kong gawin. Huwag kang iiyak-iyak. Kasi alam mo, nakakulong dito si Jeremiah eh. Nakakulong niya si Jeremiah dahil nga, kinulong siya dahil nga marami ang nagagalit sa kanya sapagkat sa kanya sa pagsunod sa Panginoon ay marami ang hindi natutuwa sa kanyang mga pinangangaral. So kinulong siya. Ngayon siya naman, out of hinagpis sa kanyang buhay, at ako nandito. Lord, sumusunod lang naman ako sa'yo. Bakit ang dami kong paghihirap na dinadanas? Huwag kang iiyak-iyak. Sabi niya, call unto me. O bago niya sinabi, call unto me. Ako yung Panginoon mong Diyos. Ako yung lumikha ng sanlibutan. Ako nagsaayos nito at nag-ayos ng mga sansinukob na yan. Tumawag ka sa akin. Kung sabihin, God can do anything eh. Ito yung pangatlo. Ito yung challenge of sovereignty. The challenge of sovereignty. Ano yung challenge of sovereignty? Pag sinabi natin God is sovereign, ang sinasabi mo, ang Diyos ay napakamakapangyarihan, hindi lang siya Diyos na napakamakapangyarihan, ang Diyos ay napakaraming iba't ibang kaparaanan para masolusyonan ang lahat ng iyong kahirapan. Yun ang sovereignty.
Kumbaga, ang Diyos natin hindi nakakahon. God has a lot of ways. God is sovereign. Ang Diyos hindi lang isa ang paraan. Napakadami niyang paraan. Kaya pag ikaw wala ka ng solusyon, si Lord meron pa. Kaya nga, God is sovereign. Kaya yun ang dati kong pangalan sa aking Facebook account. Kasi alam nyo, nung ako'y nasa Hawaii, isipin nyo, pag ako ay nag-log out sa Facebook ko, wala pang 2 minutes, bigla ako nagla-log in. Nagulat ako bakit kaya ako nagla-log in. So nag-email ako, nag-message ako sa technical support ng Facebook. Sinabi ko, bakit ako biglang nagla-log in? Sabi niya, kala-log out ko lang po. Alam niyo, sabi niya, meron po nagla-log in sa account ninyo na nasa London. We suggest, sabi niya, change your password and change your username, account name. Kaya ang ginawa ko, binago ko yung password ko, pati account name. Paano ko gagawa ng account name? That time nung nasa US ako, napakadami himalang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko, God is sovereign. So, anong salita yun? Diyos is soberano. Ang ibig sabihin ng Diyos is soberano, God is sovereign. Yun. Kaya ang ginawa ko, sige, lalagay ko na lang, Diyos is soberano. God is sovereign. Kaya lang, itong nakakaraan, nung ako yung mga nagre-reels na, kinausap ako ni Meta, put your, yung full name mo. Kaya nilagay ko na yung aking full name. Kaya mapapansin nyo, pangalan ko na talaga yan. Kasi naging Meta verified yung pangalan ko. So in other words, kaya ko ito binabanggit sa inyo, yung sinasabing sovereign, God is sovereign, kinikilala mo ang Diyos ay napakamakapangyarihan na napakaraming mga kaparaanan upang ikaw ay matulungan sa iyong kahirapan. Ganun ang ibig sabihin ng God is sovereign. Marami siya kaparaanan, siya na Diyos na makapangyarihan. So, ano kaparaanan niya? Kung tingnan nyo, sabi ng Bible, I am the Lord, sabi niya, who formed the universe. Ako'y nagsaayos nito, ako'y nag-arrange ng bituin, ng langit, etc. etc. Kaya ikaw, sabi niya, huwag kang ngalngal ng ngalngal, Jeremiah. Huwag kang iyak ng iyak. Alam niyo, kung minsan puro lang tayo iyak eh. Tell God what you want. Sabihin mo sa Panginoon na laman ng puso mo. Oo, alam ni Lord ang laman ng puso natin, pero kung minsan alam ni si Lord, gusto niyang marinig din naman ang laman ng ating puso. Alam niyo, yung nanay niyo, yung tatay niyo, alam niya ng mga pangangailangan niyo. Pero alam niyo, may mga nanay na minsan gusto din niya tawagin niyo siyang ma, mami, tatay, tatang, daddy o dada. Kahit alam nila pangangailangan nyo, minsan gusto pa rin nila marinig yun. Ganon din tayo kay Lord. Minsan gusto rin ni Lord yung nananalahin ka, kinakausap mo siya. Totoo na ba umiyak tayo? Nababasa ni Lord yung mga words behind our tears. But there are times God wanted to hear that you call His name. Sito, sinasabi lang natin ay the challenge of God's sovereignty. Huwag mo sabihin na hindi ata maaayos ng problema ko. No. God is sovereign. God has a lot of ways. Ikaw wala ka ng paraan. Kaya nga ang tawag natin ay himala sa isang bagay na mahirap na naayos kasi hindi yun maabot ng isip mo. Ngayon, dahil hindi maabot ng isip mo, ang tawag mo himala. Si Lord, sa totoo lang, makinig kayo mabuti ha, kay Lord walang himala. Dahil lahat ng bagay kaya niyang gawin. Because God is capable of doing anything. No miracle is considered from God's perspective. Magmula sa pananaw ng Diyos, wala siyang tinatawag na himala dahil walang mahirap para sa Diyos. Kaya lang himala ang tawag dyan tayong mga tao, ang lumikha ng salitang himala. Kasi hindi maabot ng isip natin. Pero ang Diyos natin ay sovereign, makapangyarihan at mapamaraan, kayang solusyonan ang lahat ng ating kahirapan. Hindi mo siya pwedeng sabihin na wala nang magagawa ang Diyos dyan. Alam mo, meron. Kaya nga may kanta tayo na, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Why? Because God is sovereign. Alam mo ang Diyos ay may magagawa. Kaya huwag mong pagdududahan ang sovereignty ng Diyos. Pag sinabi mong God is sovereign, ang sinasabi mo, ang Diyos ko'y napakamakapangyarihan at ang Diyos ko hindi nauubusan ng kaparaanan. Yun. God is sovereign. He can do anything. Kaya pagka may problema kang kaharap,
na para bang nagdududa ka na kung masosolve yan. Remember, Diyos is soberano. God is sovereign. Ang Diyos natin ay hindi kayang limitahan ng kahit na anong bagay, ng kahit na anong oras. Amen? Okay, so bago tayo pumunta sa conclusion, pag-usapan muna natin yung ating team ngayong gabi. Okay, ano yung time natin? Pwede tayo mag-unmute muna. The challenges of a champion. Challenges of a champion. Okay, so challenges of a champion, ha? Challenges of a champion. Ano yung first challenge? Challenge of capability. Yun. Challenge of capability. God is capable of doing anything. He's even challenging you to show Him something that you think is hard for the Lord. Kasi sabi niya, nothing is hard for me. Show me. Do you know something or anything that is hard for me? Wala eh. God is capable of doing anything. Number 2. Ano number 2 natin? Challenge of authority. The challenge of authority. Sinabi niya, I am the God. Wow. I am the Lord who created mankind. Ako yung may likha sa inyo. Alam ko mga diferensya nyo. Walang bahagi sa buhay mo na hindi ko kayang ayusin. Uy! Sabi ni Lord, kaya kong ayusin ang buhay mo. Kaya kong ayusin ang mga problema mo. Can you say amen with that? Amen. So kaya ayusin ni Lord. Yun yung challenge of authority now. Unless you're doubting God. Unless you're doubting God. Okay, number 3, ano yung pangatlong challenge? Challenge of sovereignty. Yes, a challenge of sovereignty. Ang Diyos natin ay napakamakapangyarihan at Diyos na napakaraming kaparaanan na kayang solusyonan ang iyong kahirapan. Walang mahirap para kay Lord. Kaya niyang gawin ang lahat. At hindi siya pwedeng ikahon. God has a lot of ways. God has a lot of solutions. Marami siyang paraan. Kaya pag wala ka ng paraan, si Lord marami pa. Hallelujah. Napunta tayo sa conclusion natin. Ito yung conclusion natin. Choosing faith, yung piliin mo yung pananampalataya, choosing faith over fear is showing God that you are believing more on His promise than on your problems. Ulit. Ito yung conclusion natin, ha? Choosing faith over fear. Choosing faith over fear is showing God that you are believing more on His promises than on your problems. Ang sinasabi niya, yung piliin mo ang manampalataya kaysa matakot ay pagpapakita sa Diyos na mas naniniwala ka sa kanyang mga pangako kaysa mga problema. I once was